What's up mga cooks? Manga Moto nagbabalik, Hell's Paradise Chapter 69. Isang magandang pagkakataon. Inilahad ni Gabomaru na ang tao ng bulaklak ang nagbibigay ng regenerative at pinalakas na abilidad sa kanya, pero hindi kaya ng shinobi na bigyan ng nakakamatay na teknik si Ran dahil ang fire tao ni Gabomaru ay mahina laban sa water tao ni Ran, ngunit sa tulong ng earth tao ni Yuzuriha ay magagawa nila ang dapat nilang gawin. Sumang-ayon man ang Kunoichi sa sinabi ni Gabomaru, kulang pa rin ang abilidad niya lalo na't malinaw pa rin ang pag-iisip ni Ran kahit nagbago na siya ng anyo kumpara sa nangyari kay Mudan. Hindi alam ni Yuzuriha kung kakayanin pa ng bara-barang combo nila si Ran. Ikinasa ni Gabomaru ang kanyang Ninpo Ascetic Blaze at sinabi niyang mas matinding rason yun para lumaban. Inamin naman ng shinobi na kailangan na nila lumaban o matatalo na lang sila ng basta-basta dahil wala na silang pagpipilian. Para sa asawa niya ay gagawin niya ang lahat ayon kay Gabomaru, at sinabi ni Yuzuriha na ilang beses na nila naririnig ang kwento ng shinobi. Masaya pa rin naman ang Kunoichi kahit na itinakwil na ng shinobi ang kanyang pagkatao dahil nasa panig pa rin naman nila ito. Napansin naman ni Ran ang paggamit ng ninjutsu ni Gabomaru na produkto ng madibdibang pagsasanay. Ginamit pa ni Gabomaru ang Ninpo Demonic Fireball kay Ran para makalapit siya at sa kurso ng paglalaban nila nang magkalapit na ang dalawa ay ibinugay naman ni Gabomaru ang Ninpo Burning Bridge. Ngunit sinipa lang ito ni Ran at agarang nawala ang atake ni Gabomaru. Intensyon dapat ni Yuzuriha na putulin ang paa ni Ran ngunit sa halip ay natali ang kanyang skill sa paa nito. Pero sabi ni Gabomaru ay okay na ito ngunit inatake ni Ran ang shinobi habang papalapit ito sa kanya. Tinamaan ni Ran ang tiyan ni Gabomaru pero naiiwas ng shinobi na matamaan ang kanyang tanden at gumanti ito ng Ninpo Ascetic Blaze kay Ran. Ngunit bigla na sunggaban ni Ran si Gabomaru at ibinalibag ng Tensen ang shinobi kay Yuzuriha. Parang napaso naman ang Kunoichi sa shinobi dahil sa teknik nito, at napag-isipan ni Gabomaru na walang kwenta ang mga ginagawa niya laban kay Ran kaya panghahawakan na lang niya ang pinagplanuhan nila. Pinanggit naman ni Ran na kahit ano pang gawin ng dalawa ay walang mag-iiba dahil nakita na ng Tensen ang pinaplano nila. At dahil hindi buong puso ang pagtutulungan ni Gabomaru at Yuzuriha ay walang kwenta ang pagtutulungan nila pero magandang pagmasdan ang ginagawa nila. Na ang paglalaban nila kasama na ang ninjutsu na ginamit ni Gabomaru ay galing sa mga di-perpektong mga tao pero gustong maging perpekto, ito ay resulta ng kanilang kung fu o pagka-training ng may iba yung pasensya at enerhiya. Sinabi naman ni Gabomaru na marami pa siyang magagawa at ang ninjutsu niya ang papatay kay Ran. Naghanda naman ang Tensen at sinabi niyang ibigay na ni Gabomaru ang lahat ng kaya niyang gawin para na rin lumakas ang do-in training ni Ran. Pinagalitan naman ni Yuzuriha si Gabomaru dahil sa pang-iinis nito kay Ran, pero ayon sa shinobi ay maganda ang nangyayari dahil nakikita na niya ang kanilang pagkapanalo. Ikinasa naman ni Yuzuriha ang kanyang Ninpo Toxic Swirl, Fluid Ren, Butterfly Fetal at Killer Infection, habang si Gabomaru ay ikinasa naman ang kanyang Ninpo Stone Storm, Aqueous Bomb, Arson Judgment, Silken Strangle, Pyro Blizzard at Glorious Extract, at ang lahat ng ito ay pinang-atake nilang dalawa kay Ran. Tinanong naman sila ni Ran kung tapos na ba sila at sinagot naman siya ni Gabomaru na tama na ang ginawa nila. Sa pagkakataong ito ay nagpakita ng unti-unting pagkadurog si Ran at nagulat siya sa nangyari. Dito inilahad ni Gabomaru na pareho lang ang reaksyon ni Ran sa mga tao pagdating sa mga flashes of light. Kaya alam ni Gabomaru na kapag napakitaan ng mabilis na pagkutitap ng ilaw ay ma-overstimulate ito. Ang nangyari sa utak ni Ran ay naglabas ito ng malaking bilang ng dopamine kaya nagkaroon si Ran ng panandaliang trance-like state. At dahil overstimulated ay hyper-focused si Ran ay hindi siya nakagawa ng tamang desisyon at mali ang naging pag-sense niya ng timing. Sinabi naman ni Yuzuriha na galing yun sa Shinobi Book of Torture. At habang nagugulumihanan si Ran sa unti-unting pagkadurog ng kanyang katawan ay nasabi naman ni Gabomaru na naghihintay lang sila ng pagkakataon. Sa isang pagbabalik tanaw ay nagsalita naman nun si Mei na ang tao ng isang tao ay nababawasan sa bawat oras ng pagkabuhay nila. At nilahad naman ni Gabomaru na mukhang kakailanganin ng malaking bilang ng tao ang gagamitin ng mga Tensen kapag nagpalit sila papuntang Kishikai. Na kapag natapos ang pagbabagong anyo nila ay ibig sabihin nito na wala na sila halos tao. Ibig sabihin ay mas mahina na ang mga Tensen laban sa mga tao sa mga oras na mangyari iyon. Tinanong naman ni si Jiri kung totoo yun at sumang-ayon naman si Mei dahil sa Kishikai mode ay maraming tao ang magagamit ng mga Tensen at maaaring tumagal lang ito ng kalahating koko. Ipinaliwanag naman ni Fuchi na ang koko ay ang Chinese unit of time, o ibig sabihin nito ay kalahating oras ang itatagal ng Kishikai mode ng mga Tensen. Sinabi naman ni Shea na mahaba man ang paglalabang iyon ay kailangan nilang magtiis.
Dahil sa pagkakataong iyon at magkakaroon sila ng tsansa ayon kay Gabomarok, iyon ay kapag sumuko na ang Kishikai at nadurog na ito. Tinabi naman ni May na kapag natapos ang Kishikai ay wala ng kapangyarihan ang mga Tensen at sa pagkakataong iyon ay mahihila na nila ang mga Tensen sa level na maabot ng mga pangil ng mga tao. Like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!